ngayon kung gaano kahalaga ang karunungan na galing sa Diyos, ang salita ng Diyos. Pakinggan nyo ang aking kwento. Mayroong isang bata. Bago lang siya sa lugar na yon sa India. Habang siya naglalakad, nakakita siya ng napakalaking bahay. Pagkaganda-ganda ng bahay, maniwala ka, talagang parang palasyo. Totoo palang palasyo. Dahil yung pala ang tirahan ng hari. Nakita niya yung maraming bulaklak na nakapaligid doon sa malaking bahay. At ang gate, rehas, kaya nakikita ng lahat na nagdadaan. Habang nagdadaan yung bata, tumigil siya doon sa may pintuan. Sana makapasok ako doon sa bahay na yun. Siguro lalong maganda yung loob nun. Pero, payagan kaya ako? Nakatayo siya doon, oh. Biglang may dumating. Lalaki, laki ng katawan. Tapos, matangkad. Naka-uniforme na parang mahalagang tao at mukhang matapang. Sabi ko sa bata, anong ginagawa mo rito? Sabi ng bata, sir, gusto ko po sana pumasok doon sa bahay na yun eh. Mukhang ganda siguro ng loob niya. Ano po? Hindi mo ba alam na ang nakatira dyan ay hari? I-istorboy mo? Umalis ka na nga at baka ikaw ay mapasama pa sa mga gusto mong mangyari sa buhay mo. Naku, ang lungkot ng bata na yun. Umalis siya. Nakapamulsa siya. Sinisipa-sipa niya yung lata. Tapos tumatawid siya sa tulay. Nung tumatawid siya sa tulay, aba, may narinig siyang sumisigaw. Saklolo! Saklolo! Naku! Sabi, tulungan niyo ako! Ano yun? Nakita niya isang bata, lulubog, lilitaw sa tubig, at kumakawin ng ganyan yung kamay niya. Naku! Nalulunod yung bata! Ay, ang ginawa nitong batang hindi tagaroon. Lumundag doon sa ilog. Pagkatapos lumangoy. At yung batang nalulunod ay kanya nailigtas. Nung makaligtas na yung bata, basang-basa. Tapos, salamat. Iniligtas mo ako sa aking kamatayan. Halika, sumama ka sa akin ngayon. Kailangan makilala ka ng aking ama. Naku, hindi na, kasi marami pa akong gagawin. Yung bata, bigla nasalda, iniutos ko ngayon na ikaw ay sumunod sa akin. Sabi ng batang nagligtas, ano to, bakit ganito magsalita ito? Sabi niya sa sarili niya, siya na nga niligtas, parang napuputos pa. Pero bakit para bang makapangyarihan siya? Kaya, napilitan siyang sumunod. Kaya siguro magsalita. Pagkatapos, sumunod siya, yung batang muntik na malunod, nauuna sa kanya. At alam niyo kung saan papunta? Sa mansyon ng hari. Doon sa mansyon ng hari! Naku, yung masungit na sundaro na gano'n! Yung makita yung batang basa, na muntik na malunod, binukas yung gate. Pagkatapos, yung buko. At habang papunta niya doon sa bahay, maraming mga katulong na nagtatrabaho doon sa halamanan. Nung dumadaan yung batang muntik na malunod, yumuyo ko sila lahat. Ang iniligtas pala niya ay isang prinsipe. Nakapasok yung batang nagligtas doon sa bahay. Napakaganda ng bahay. Nakita niya yung marmol, yung sahig, mga mamahaling figurin, mga paintings na pagkaganda-ganda, mga kandelarya talagang galing pa yata sa Europa. Ang ganda ng paligid, pati yung mga upuan. Naku, talaga naman, napakagandang bahay nito. Sabi nga ng batang nagligtas. Tapos, biglang lumabas isang lalaki. Ang ganda ng damit na parang may mga ginto pa. Pagkatapos, meron siyang korona. Yung hari, sabi, napag-alaman ko na iniligtas mo ang aking anak sa kapahamakan. Sabi ng batang nagligtas, opo. Dapat kang gantimpalaan. Alam mo, yung anak mo yan, tunay na matigas ang ulo. Sinabi nang huwag siyang lalabas na mag-isa, patuloy pa rin. Lumalabas na mag-isa at lumangi pa nang walang kasama. Halika, sumama ka sa akin. Nakikita yung batang nagligtas na sumama sa hari. Pagkatapos, pumasok sila sa isang kwartong pagkadi
Ang dilim-dilim naman po dito. Bakit niyo po ako pinapasok dito? At ano po, ang dami-dami naman pong bato rito. Bakit po maraming bato rito sa madilim na kwartong to? Sabi ganun nung hari, bato ba? O sige, kung merong maraming bato, pumunod ka kahit ilan. Pulutin mo. Ho? O sige po. Kung mo siya isa lang. O, nakapulot ka naman ng bato? Opo, opo. Talaga nakapulot ka na? Opo. O, halika, lalabas na tayo. Paglabas, naliwanag na. Humarap yung hari sa kanya. O, kahit ilang bato ang nakuha mo, lahat yan sa'yo na. Sabi ng batang nagligtas, ha? Eh, bato lang naman po ito Nung tinukot niya, ha? Ginto! Sayang! Kung alam ko lang na ginto, sana pinuno ko yung dalawa kong bulsa. Sana ipinanood ko yung aking damit. Pagkatapos nilagyan ko pa rito ng maraming ginto. Para paglabas ko, ang dami ko sa ginto! Sayang! Isa lang ang kinuha niya. Ano? Sabi nga sa Biblia, mas mahalaga para sa ginto ang salita ng Diyos. Kayo, tinatago niyo ba ang salita ng Diyos? Ha? Paano ko may tatago sa salita ng Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa, pagsasapulo, at pagsasabuhay nito. Doon mo may tatago ang salita ng Diyos sa iyo. Sa iyo? Puso. Sa iyo? Puso. Kayo ba? May mga naitago na ba dyan sa puso? Opo. Ha? Opo. Alright. Palapakan natin ang Panginoon.